So yun guys, may pag-uusapan tayong napaka-importante. So paano ba natin may isasalba si Sara Duterte sa impeachment? So eto, pipili tayo ng mga senador na mga posibleng maasahan natin na hindi papabor sa impeachment ni Sara Duterte. And syempre, titingnan din natin yung mga papabor sa impeachment at saka yung mga undecided. So dito sa may mga kulay red, dito natin ilalagay yung mga pabor sa impeachment at saka undecided. So dito, titingnan natin yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. Kaya yung undecided, isasama din natin dito. Para alam natin kung iilan lang talaga yung possible na maaasahan natin na hindi papabor sa impeachment ni Sara Duterte. So dito nakalagay dito yung mga senador na hindi pa aalis sa pwesto ngayong 2025. So sa 2028 pa to aalis, tulad nila Robin Padilla, Loren Legarda, then etc. Then, titingnan din natin yung mga possible na maaasahan natin sa darating na election 2025. Pero sa next video na natin to pag-uusapan. So, focus muna tayo dun sa mga kasalukuyang nakaupo. Sino ba yung mga possible na maasahan natin na hindi papabor sa impeachment ni Sara Duterte. So, unahin na natin dito si Mig Zubiri. So, para sa akin, si Mig Zubiri, so parang neutral lang siya. Hindi natin malaman yung magiging desisyon niya. Para siyang masabi natin kung saan yung malakas, hindi natin masasabing balimbing. Kung saan yung administrasyon, nandun siya. Halos lahat naman ng mga politician, kung sino yung nakaupo, syempre, kanya-kanyang sip-sip yan sa bihira lang tayo makita ng talagang loyal. Tulad nila Bato, Bongo, yan, so si Mig Zubiri, so para sa akin 50-50, and meron nga rin tayong video dito about kay Mig Zubiri nung nag-resign siya sa Senate. So panoorin muna natin. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na nahiya siya kay Senator Mig Zubiri nang sumuporta siya ng biglaan kay Senator Cheese Escudero para maging bagong Senate President. So ito yung araw na nag-resign din si Mig Zubiri sa pagiging Senate President kasi nga nagkaroon ng resolution na magbago or magpalit ng Senate President, and yun nga isa si Bato de la Rosa na pabor doon sa resolution, kaya medyo possible magtanim ng samaan ng loob to si Mig Zubiri sa mga alliance ni Duterte. Kaya ako masasabi na 50-50. Although ngayon neutral siya, hindi naman siya bumoboses or hindi naman siya nagsasalita about sa mga Duterte and sa mga Marcos. Kumaga neutral lang siya. Pero yun nga, isasama natin siya sa undecided. So panoorin pa natin. Kahapon, May 21, hindi mapigilang maging emosyonal ni Senator de la Rosa nang pasalamatan ng dating Senate President sa kanyang suporta. Ayon sa mambabatas, last minute na siyang pumirma sa resolusyon para suportahan si Senator Escudero nang makapagdesisyon o mapagdesisyonan niyang sumama na sa mayorya. Kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, parang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. So ayun nga, kung makikita nyo na pabor si Bato de la Rosa doon sa resolution, kaya niisip ko baka magtanim ng loob. Pero kung nakita nyo naman na okay pa rin naman sila, nagyakapan pa rin naman sila sa huli, kaya hindi rin natin siya pwedeng isama na hindi siya pabor sa impeachment. Kaya mas maganda maging titingnan natin yung pinaka-worst na possible na mangyari dito. Kaya si Mig Zubiri, wala tayong magagawa kundi isama siya dun sa mga undecided. Pero huwag kayong mag-alala, marami pa naman tayong mga senador na pwedeng tingnan na maaasahan natin. So next na natin is si Jinggoy Estrada. So Estrada, ganun din to, kapares din to ng ibang mga politician, mga balingbing din. Kung sino yung nakaupo, nandun sila. Pero ito lang ang maganda sa mga Estrada, lalo na to si Jinggoy, hindi mo rin siya nakitaan ng nagsasabi siya ng mga masasama tungkol sa mga Duterte. Neutral lang siya. Kumbaga masyado siyang maingat. Kasi ito, katulad nila Jinggoy, para silang mga bumabase sila sa kung ano yung mas nakakarami. Nagbabase sila sa mga tao. So, mas marami ngayon ang supporter ni Duterte, kaya
feeling ko dun din siya. Pero hindi tayo sigurado kasi nga tahimik siya, hindi niya naman pinagtatanggol ng sobra yung mga Duterte. Pero meron tayong mga video na talagang against din siya. Tulad nito na video nung hearing ni Senator Amy Marcos, yung laban siya kay Torre sa pag-aresto ni Torre dun sa kay PRRD. Kumbaga nakikisimpatya siya kasi same sila nang nangyari dun sa kay dating Pangulong Estrada. So panoorin natin. Kasi binabasa ko rito yung standard operating ng PNP. Ang liwa-liwanag naman eh. No torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Eh di the more so, yung mga kasamahan ng arestado. Eh sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Eh talagang you used force. Eh bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijaldea under arrest for obstruction of justice. Eh, sabi nga And- ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very very clear to them that we are already very very serious O, of tama loading nga. the president Oo to the naman, plane. General, Dito pinapaliwanag ni Tori na very very serious daw sila sa pag-aresto. Well, ganun din naman yung kabila, sila Pangulong Duterte pati yung mga abogado niya na seryoso din naman sila na hindi sila talaga magpapadala sa The Hague kasi nga alam nila yung batas na dapat silang dumaan sa Supreme Court. Ngayon parang yung dating kasi dito ni Torre, kala mo yung pagiging decisive niya dun sa nangyari, parang kala mo talaga sila yung tama. Kaya dito, kaso yung si Amy, hindi niya siguro masyadong ma-point out yung mali nila. So, yun, panoorin natin. paliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be clear. intimidation, or any other means. Ang liwanag eh, nasa kapulisan yan eh. Ma'am, just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Eh, paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Ayan. Yes. Na, Madam yun, Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun eh, yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the president, former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he And napansin nyo ba na parang si President na ngayon nagpakumbaba na kasi nga hindi nga makikinig to sila Torre sa kanila na pinaglalaban nila Duterte yung batas na dapat dalhin sila sa Supreme Court, kaso nga ayaw paawat netong nila Torre na kung magsalita dito si Torre kala mo talaga tama yung nangyari, yung ginawa nila. Yun, sana na point out man lang na si Duterte na yung nagparaya dito sa sitwasyon na nangyari. entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niya na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, Gerald Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he Okay. had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours Gerald after Torre, ganito, the ha? first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong,
ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito, hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi nyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to Si Aimee rin may tanong pa si si Jinggoy sumasabat na eh. So ganda sana nung tanong ni Jinggoy doon, pinapakita niya na nakikisimpatya siya kasi yun nangyari naman sa kanila na sa tatay niya, kahit papaano nakadalaw naman silang mga anak. Yun nga yung difference dito kay PRRD na hindi man lang pinayagang makapunta dun si Sara Duterte. Basta na lang dinala sa dahig. the immediate family, the president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya? Sa Netherlands. Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh. Bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kawalang respeto ang mga pulis sa amin. Porket na wala ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Matanong ko naman siya, General, wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa pag sinapit ng ni President, sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope not. So yun na nga. So para sa akin, since pinakita naman yung pakikisimpatya ni Estrada, and genuine naman talaga kasi naranasan nila yon sa pamilya niya, dun sa papa niya. And tingin ko siguro kahit sabihin natin na balingbing siya, kumakampi siya kung sino yung nakaupo, pero para sa akin isasama ko siya dun sa mga hindi papabor sa impeachment. So dalawa naman kasi sila. Parehas naman yung Estrada, malalapit yan sa mga Duterte. So ang gagawin natin mamaya, paghiwalayin na lang natin yung dalawang Estrada. Yung isa pabor, yung isa hindi pabor. Para makita pa rin natin yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. So etong si Jinggoy Estrada, isasama natin siya sa mga hindi magiging pabor sa impeachment. Uy, hindi dapat yan. Masaya dapat tayo kasi hindi pabor si Jinggoy Estrada. Okay? Then next natin is si Risa Ontiveros. So ito, Risa Ontiveros alamin pa ba natin kung papabor o hindi? So malamang pabor na pabor to sa impeachment ni Sara Duterte. So hindi na tayo kailangan magpakita ng mga video. Yung mga pinakita kong video kanina, ilan lang yun. Pwede kayo mag-search ng iba pang video kung bakit sa tingin nyo papabor siya or maaasahan natin siya na hindi papabor sa impeachment. So ito, sarili ko lang tong search. So yun lang, para mas mabilis yung video, ilang video lang yung mga pinakita natin. Tigi-isa lang bawat tao. Ito si Risa, feeling ko hindi naman na natin kailangan pakitahan ng video to.
Pero well, tingnan natin kung bakit siya papabor sa impeachment. So, check tayo ng isang video. Tulad nito. taga-Philippine military. Kung paano siya paano siya binasag ni Duterte sa Senate hearing. So, sigurado talagang against na against or galit na galit pa sa mga Duterte. Ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes. say as a It's not civilian, sa professional police. It depends Sinabi tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for hindi ka putting it on dumaan record. pagka mayor, pagka prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yan, gusto ko lang istapat sa sinabi ni Duterte, sapul na sapul talaga dun si Risa Ontiveros. Kasi nga, bakit niya parang pinapakihalaman yung naging trabaho ni Duterte, never nga siyang nag-ayos ng sariling parang city, di ba? Hindi naman siya naging mayor. So parang, ba't mo pang ihimasukan kung paano magpatakbo yung isang mayor kung hindi mo naman talaga naranasan? So, and hindi naman siya guilty sa mga inaakusa sa kanya, di ba? Tsaka parang mas may karapatang magsalita yung mga katulad ni Duterte naging mayor din kung paano ba magpatakbo sa isang syudad, di ba? So dapat tinitingnan, pwedeng ikumpara sa ibang syudad. Nakita naman natin kung gaano kaganda yung Davao and kung gaano ka-secure. So doon pa lang makikita mo na lamang na and may masasabi talaga na sa ang mga Duterte pagdating sa pagiging mayor and pagpapalakad ng isang lugar. Yes, Yan ang salamat tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on Hindi record. tayo magkaintindihan dyan. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Blado. Your Honor. Silence, please. Gallery. Ano yun? Grabe talaga. So alam na kung saan natin ilalagay si Risa Ontiveros. Siyempre, ilalagay natin siya doon sa mga papabor sa which is nakakalungkot, 'di ba? May magagawa pero yan, 'di ba? 2-1 na agad. So ang kailangan kasi natin para hindi ma-impeach si Sara, kailangan natin ng mga 9 na senador na hindi papabor. So konti lang yung kailangan natin pero ang hirap isipin ng mga senador na magiging loyal or papanig sa mga Duterte. Lalo ngayon na sobrang sinisira na yung pangalan ng mga Duterte and alam naman natin yung mga senador kapag sira na yung pangalan mo, syempre hindi na didikit sa'yo yan kasi madadamay sila. Kaya ang hirap talagang isipin kung sino ba yung siyam or kung may lagpas ba sa siyam yung mga maaasahan natin na tutulong kay Sara Duterte. So next natin is si JB Ejercito. So yun na nga, yung sinabi ko kanina, mga Estrada talagang malapit sa mga Duterte yan. Pero since mayroon silang pagkabalingbing or iniingatan din nila yung pangalan nila, masyado silang hindi pala, iniingatan pa ba nila yung pangalan nila? Medyo sira na din kasi. Pero sila kasi nakikinig din sila sa taong bayan, sa masa, kung ano yung sinasabi ng masa kasi nga, syempre yun naman yung bumoboto sa mga senador, yung mga tao. Kaya kung ano yung feeling nilang mas maraming supporter, dun sila pumapanig. Pero syempre, Estrada, yung background nila, kaya gawin natin 50-50. Although pareha silang malapit sa mga Duterte. So si JB, ilagay na lang natin siya dun sa undecided or sa posibleng pabor sa impeachment. So wala tayong magagawa. So 3-1 na agad.
check lang natin yung mga ibang reason kung ba't sinasabi kong panig sila sa mga Duterte kasi talagang malapit naman sila sa mga Duterte. Lagi niyang binabati ni JB yan, si Pangulong Duterte tuwing may birthday siya, and talagang allies sila. And inendorso din niya ni Duterte si JB Ejercito nung tumatakbo yan ng senador. So ito, sample lang ng isa sa mga pagbati ni Jinggoy. Yan, salamat din sa pagsuporta at pagpirma sa aking mga naipasang landmark legislation and universal healthcare law at creation of the Departments of Human Settlement and Urban Development. Yan. May mga laging message yan si JBR ito kay PRRD, and talagang malapit siya sa mga Duterte. Pero sabi ko nga, titingnan natin yung pinaka worst scenario, kaya gawin natin 50-50, hatiin na lang natin silang dalawa. Actually parang dapat si JB dito, si Jinggoy sa kabila. Pero okay lang yan. Iisa lang yan, magkapatid naman yan. So next tayo si Joel Villanueva. So si Joel Villanueva naman, kayo ba, comment kayo dyan kung anong tingin nyo kay Joel Villanueva. Ito kasi medyo bata pa, and tingin ko is neutral din yung taong to, and syempre isa din to sa mga nag-iingat bago magdesisyon kung kanino ba siya papanig. Kasi alam nyo naman ang impeachment is actually hindi siya talaga makakakuha ng katarungan or ma-decide kung guilty ba yung isang inaakusahan sa impeachment. Kasi nga, ang huhusga sa'yo rito mga senador, alam naman natin ng mga senador, yung iba dyan, hindi abogado, yung iba dyan, artista, and, diba, hindi lahat sila abogado or maalam sa batas, and sila yung huhusga sa'yo. Kaya yung impeachment, parang nangyayari sa kampihan, political talaga yan. So, syempre, papanig yung karamihan dun sa mas malakas yung pangalan or mas sikat, mas maraming suporta. Hindi katulad naman ng Supreme Court. Syempre sa Supreme Court talagang inaalam yung mga ebidensya, kung dapat pa talagang hatulan ng guilty yung isang inaakusahan. Hindi katulad sa Senado na yun nga, kampihan. Kaya nga titingnan natin kung sino yung mga pwedeng maging kakampi ng mga Duterte dito sa mga senador sa kasalukuyang nakaupo. Yan. Tulad nito ni Joel Villanueva is neutral siya. So although hindi siya masyadong bumabanat sa mga, hindi talaga siya bumabanat sa mga Duterte, hindi rin siya bumabanat sa mga Marcos kay mismong BBM. Pero may mga nakita kong video na binanata niya yung mga nakaupo ngayon sa gobyerno, tulad ni Saldico, which is malapit na kaibigan to ng mga Romualdez, syempre na pinsan naman ni Marcos. So feeling ko matino siya, kampi siya kung sino yung tama, pero since bata pa siya, nag-iingat siya kung kanino siya kakampi. Syempre, kahit anong buti mo, doon ka pa rin sa parang mapapangalagaan yung pangalan mo, and doon ka pa rin sa kung ano yung sinasabi ng taong bayan. Doon ka kakampi. So, panoorin natin to kung pambabatikos niya kay Saldico, etong si Joel Villanueva, kung dapat ba natin siyang isama sa undecided or sa hindi papabor. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Pumapalag siya sa mga Mr. President, nambabatikos. 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na dismiss na po sa probable cause pa lamang.
Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? May mga pakulo pa siya no? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation? Pero kasi yung mga ganyang style, ito yung parang makahatak ka ng atensyon ng mga tao. Kaya ganito siguro yung style niya ng pagsasalita. May mga dala pa siyang props para maipakita sa tao, mas maipaliwanag na kung ano talaga yung mga nangyayari. Ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na True. kasuhan ng Senado. The answer is true. True. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? True. Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanya Dalawa na. nito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Hanip nga naman talaga, no? Biruin mo, ang dami mong issue tungkol sa korupsyon, tapos isa ka sa hawak sang kaban ng bayan. Iba talaga. Kasi siguro kaibigan. Yun ang mahirap Dapat tulad, walang kaibigan. Pag alam mong may issue ng corruption, dapat hindi mo na pinapahawak kasi isipin ng mga tao, di ba? Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Yan na guys sobrang obvious talaga ng mga corruption ngayon. Kaya parang bulag ka na talaga. Tanga na lang pag hindi mo pa napapansin yung mga ganyan. So pero eto si Joel Villanueva. So kayo, ano ba sa tingin nyo? Comment kayo dyan kung anong tingin yung magiging desisyon, kung hindi ba to pabor or pabor. Pero para sa akin, since tinitingnan niya natin yung pinaka-worst, and itong si Joel, although isa lang yun, yung mga video na yun sa paglaban niya sa gobyerno, pero neutral pa rin kasi to. Hindi natin siya makikitaan na
gagalaw siya ng isang mga risky na bagay. So, nakataya dito yung para ma-re-elect siya, kailangan niyang pumanig kung sino yung pinapanigan ng taong bayan. Although, alam naman natin maraming supporters ang Duterte, pero hindi natin alam sa darating na pinaka-election kasi grabe yung paninira ng gobyerno ngayon. Paano pag dumating yung time na sobrang sirang-sira na yung mga Duterte, marami nang naniwala, di tapos na. Pwedeng mas marami nang pumanig sa gobyerno, and then syempre yung mga senador susunod lang yan kung sino yung mas maraming supporter. So para sa akin, ilalagay muna natin siya sa undecided. So wala tayong magagawa, undecided na naman. So nauubos na yung senador, wala pa rin tayong nakukuhang mga pwedeng pumabor ay hindi papabor sa impeachment. So next natin si Alan Peter Cayetano. So Cayetano, syempre parang obvious naman na kahit hanggang ngayon hindi siya pabor sa yung pagpunta ni Duterte sa The Hague. Isa sa mga tumatayo at nagsasalita dun sa mga hearings kasalukuyan. So alam naman natin kung kanino pumapanig yung mga Cayetano. Kahit yung kapatid niya siguro papanig yan sa mga Duterte kasi nakita naman nila. Kasama sila sa gabinete ata ni Duterte, and alam niya na tapat naman talaga si Duterte sa tungkulin niya, and kung sakaling dalawa siya, minsan kasi meron silang naging issue ni Sara, nagsagutan sila, parang tinawag siyang sinungaling. Siguro kung mananalo yung isang Cayetano, yung kapatid niya, hatiin din natin sila sa dalawa. Yung isa pabor, yung isa hindi pabor. Pero ito, Alan Peter Cayetano, base sa mga ipinapakita niya na tumatayo siya ngayon sa mga hearing. So, congrats dahil isasama natin siya sa mga maaasahan natin. Uy, bakit naman ganyan yung tugtog? Dapat dun tayo sa ano. So, yan. Alan Peter Cayetano. Sama natin siya sa mga hindi papabor. So, nakakadalawa na tayo. Meron pa tayong 7 pa kailangan natin. So, pakita lang natin kung yung mga ilang video ng kung bakit pabor si Alan, hindi pabor si Alan Peter Cayetano, and gaano siya sumusuporta sa mga Duterte. Ito, pati nga yung mga dating kalaban ni Duterte, sila Laila de Lima, kinakalaban niya pa rin hanggang ngayon. Usapan namin ni Mayor pa siya no, ni Mayor Duterte, then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know Ito, yun, sige, pakinggan muna natin. from different aspects, kahit dyan sa smuggling ng bigas, katabi ko siya nung tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang ilabas mo yung bigas kung hindi papatayin kita. No? We understand the language. Ang point ko po, at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo, at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o hindi, I will support you. Nagdrawing siya nung kung bakit nagiging corrupt ang ibang pulis at militar. And he explained his systemic approach to the drug problem na relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Taguig, may dalawa kaming barangay na naging transshipment point, and they were very powerful people involved. So much so na pag nanghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long story short, doon nag-umpisa ang aming storya. So let me address this. Then, napakaswerte din nito ni Cayetano kasi nga isa siya sa mga napapakitaan ng talino or mga paraan ni Duterte kung paano sagpuin yung mga kriminal at saka mga korap. Then yung sinabi nga ni Cayetano rito, yung ginagamit na lingwahe ni Duterte dun sa mga kriminal, yun yung parang hindi maintindihan ng iba. Siguro ng mga mayayaman, hindi ko nila lahat siguro ko yung mga iilan na hindi nila maintindihan yung lingwaheng ginagamit ni Duterte doon sa mga kriminal. Kasi nga, siguro hindi sila nakaranas or nakakahalibilo ng mga addict, drug, nagdadrag dyan sa kalye. Kaya hindi nila naintindihan yung lingwaheng ginagamit. Yung kasi yung parang panakot Parang, and meron naman ng basihan tulad nga nung sa Davao. Nakita naman natin na
takot talaga sa kanya yung mga kriminal at saka yung mga addict doon. Syempre, hindi lang siya basta salita kasi pinakita niya may mga namamatay talaga. Yun nga yung sinasabi sa EGK, pero hanggang ngayon hindi pa naman talaga guilty kung talagang extrajudicial killing yung mga nangyari. So pero biruin mo naman, kahit may ganun, yung mga taga Davao, genuine naman silang sumusuporta sa Duterte. So, yun nga, sinasabi na tinakot kaya ganito, suporta. Hindi, genuine pag nakikita mo sa mga interview. Genuine yung pagsuporta nila. Kung talagang tinakot sila ni Duterte, bakit ganun yung suporta? Kumbaga, halos 90% pa din ng taga Davao ay sumusuporta sa mga Duterte. Ganun lang yan. Siguro sa simula, may takot. Pero, lalo yung mga addict, takot sila, sumusuko sila, pero after ilang years na hindi sila nag-drugs, marirealize din nila na tama pala si Duterte na hindi pala kailangan ng drugs, kaya palang makasurvive. And darating yung time, magpapasalamat din sila. Hindi siya yung parang at least long term yung solution na ginagawa ni Duterte, hindi siya pang short term. So darating yung time, pag nag-continue yung ganun, yung mga dating addict, magpapasalamat na kay Duterte kasi naiwasan na nila yung addict, although yung iba, yung matitigas, nagkadamatahayan. So, and siguro naman, pabor yung ibang mga komunidad na may maraming addict sa lugar nila. Siyempre, sino ba namang hindi papabor kung malilinis ba naman ng isang presidente yung lugar nyo, hindi siyempre pabor ka na, hindi ka na matatakot lalabas ng gabi. So yun, kaya yung lengguwahe ni Duterte, lagi niyang may pananakot siya sa mga kriminal, which is yun talaga yung pakikinggan ng kriminal, kaysa naman yung mga mababait, yung dila. Hindi kasi alam ng iba yung karakas ng mga addict na hindi yang makikinig sa mga dahan-dahan magsalita, yung parang nag-iingat, hindi gumagamit ng mga masasakit or masasamang salita. Parang lang yan halimbawa sa school nyo, di ba? May project kayo, may leader ka. Ito sample lang to, may leader kayo. Pag yung leader nyo hindi matapang, hindi gumagawa ng paraan yung para mapasunod yung mga pasaway, so hindi talaga susunod yan. Kumbaga, mabait naman yan. Yung leader natin, mabait yan. Kahit di natin sundin yan. Mag-ano ka lang dyan, sorry ka lang dyan, okay na yan. So, pero kapag yung mga strict yung leader, so mapapasunod mo talaga lahat Then lagi, tulad naman ni Duterte, kahit strict siya, lagi niya naman pinaparamdam na para siya sa bayan, para siya sa mga Pilipino. 'Di ba? Yun yung maganda, para mapasunod talaga kahit yung mababang opisyal ng gobyerno, napapasunod niya, 'di ba? Hanggang sa barangay na naramdaman naman yan natin lalo nung pandemic. So doon pa lang mararamdaman na ng iba yan, kaso hindi lahat. Sabi ko nga, yung ibang mga nakatira siguro sa village, subdivision, hindi naramdaman yung presensya nung umupo si Duterte. Kung paano naging tahimik yung mga barangay natin, tayong mga mabababa or nasa laylayan. So yun lang, continue natin. Now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So, let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, stop na natin yan kasi yan na yung bangayan nila ni De Lima. So, huwag na natin isama yan. Pero alam naman natin na etong si mga Cayetano talagang kampito kay sa mga Duterte. So, yan, sama na pala natin siya. So, next na natin si Mark Villar. So, Mark Villar, actually, wala tayong mga video ni Mark Villar. Pero, solid yan. Lahat ng Villar. Solid yan. Hindi yan papabor sa impeachment. Lahat yan, Maka Duterte, lahat sila, buong pamilya. Although minsan may mga pangit tayong nakikita sa mga Villar, tulad ng halos lahat ng lupa, halos ng kabi-kabilang lupa parang nakapanghalan na sa kanila. So kakabahan ka na baka pati yung lupa niya sa paso kanila na rin, 'di ba? So hindi natin masabi, pero pagdating naman sa yaman sobrang yaman naman nila. Bilyonaryo na sila. So
hindi na natin aasahan na sa politics or sa Senado pa sila mangunguha ng pera. Hindi na nila kailangan, sa mga business pa lang nila. Buhay na sila. So, and then, paano ko nasabing kampi siya sa mga Duterte? So, nakita nyo naman na hanggang ngayon, bumoboses yung mga bilyar, di ba? Di ba? Kahit sabihin nyo na si Mark tahimik lang. Pero, may mga message sila na sumusuporta sila and hindi sila pabor sa paghuli kay Duterte. And noon pa man, kaya nga naging kasama yan sa gabinete ata si Mark Villar, di ba? Yung sa Build. Isa siya sa mga namumuno doon. And nakita nyo naman na successful. Yun nga, ang sinasabi ko nga na may pangit tayo nakikita na parang halos lahat ng lupa sa kanila na. Pero yung build, hindi natin may tatanggi na legit and may nagawa talaga yung administrasyon ni Duterte doon. And isa sa mga namuno doon is yung mga Villar. And kung talagang magnanakaw sila, ba't sila pagkakatiwalaan ni Duterte, di ba? Sila yung nilagay dyan kasi mga bilyonaryo na yung mga yun. Hindi na magnanakaw. So check natin tong ilang mga message nila sa mga Duterte nung nahuli si Duterte. Ito tulad na ito ni Cynthia. So yan, I don't agree. We don't give our president to the foreigner. Yan, Senator said. Ito pa, President Manny Villar said he was hurt to see a very good friend, a former president who dedicated himself to public service, a Filipino citizen being taken charge by our foreign entity. So yan yung mga message nila. Ito naman, it was my hope that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself in our courts under the protection of our country's rule of law. So yan, hindi rin siya pabor dun sa pagdala sa Hague kasi alam niya rin naman na gumagana rito yung justice system natin sa Pilipinas. Yun, I spent years protecting Filipinos overseas when they were charged abroad, Villar said. So yun, doon na lang makikita mo, di ba? Kahit sinong presidente, pag meron tayong mga OFW na nagkakaroon ng kaso sa ibang bansa, grabe, talagang nag-e-effort yung presidente, yung government natin na magbigay ng letter sa bansang yun para iligtas lang yung taong na kahit naakusahan na ng guilty, gusto pa rin nating mapapunta dito sa bansa natin para dito kasuhan. And syempre, kung saan ka sinilang, doon ka na rin mamatay. And kung saan ka sinilang, doon ka rin sana hatulan ng mga kababayan mo, hindi yung mga ibang bansa, ibang mga ibang tao na hindi naman totally alam yung nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? So ganun, matagal nating ginagawa 'yon simulat sa pool na nililigtas natin yung mga OFW. Pero ngayon, yung presidente natin imbis na iligtas, dinala pa, parang binigay dun sa ibang lahi para dun akusahan, hindi sa sarili niyang lupa, 'di ba? 'Yun yung masaklap. So, ito pa yung mga sinabi nila. But he is now in the custody of the ICC. I am certain that as a lawyer himself, former President Digong will avail himself of all legal remedies in order to defend himself before the ICC. I trust that the ICC will conduct fair judicial proceeding protecting the rights of the defendants. Yeah, he added. Then Senator Mark Villar, who was public work chief during the Duterte administration, wishes his former boss good health and safety. Ito pa, I remember during my first few years as Secretary of Public Works, President Duterte called me personally and I was surprised with the many missed calls prior to me answering. It turns out he was calling from the Children's Cancer Ward and his plea was for me to help look for a job for the father of one of the child cancer patients, Villar said. The father was yung mga ganyang kwento, hindi mo sasabing gawa-gawa lang yan. Legit yan kasi anong reason para magawa-gawa ka ng kwentong mga ganito, di ba? So napaka-simple lang pero di ba? Tatawagan pa si Villar para lang tulungan, para lang di ba? Sa dami ng nasasakupan ni Duterte, nag-abala siya para sa isang child cancer patient. So ganun ka solid si Duterte magtrabaho. The father was an out of work engineer who was having a hard time financially, especially with the child condition. We were able to help the father and I remember feeling so touched by his concern for the children, diba?
Amidst all the trials and projects we completed during our time together, this stands out as one of the most poignant memories of him, and I always remember the sincerity. Biruin mo, dami nilang nagawang project pero yun yung naalala niya kasi talagang maantig ka naman talaga na naisisingit ni Duterte yung mga ganun, di ba? Mr. President, I hope that you are in good health and being treated well. I'm sad that your simple wish to be judged by the Filipino people did not reach fruition. Hindi naman talaga totally Filipino. O tama, Pilipino naman talaga yung mga nagpadala sa kanya sa Hague. Pero alam natin na mas maraming Pilipino ang sumusuporta sa mga Duterte. Continue to pray that you will be given fairness and compassion that all Filipino deserve, he added. So yun, etong mga bilyar, kahit lahat yan, ilalagay ko dito kung lahat sila senador. So legit yan, hindi na tayo dapat magduda, mga bilyonaryo yan, and kahit hindi na natin makikitaan sa kanila na parang risky yung mga gagawin nila, papanig sila sa Duterte. Ang yayaman na nila kahit di magsenador yung mga yan, mayaman na yan. Kaya alam kong papanig to sa tama, and alam naman natin, and sinasuportahan nga natin sila Sara Duterte at yung mga Duterte kasi alam natin sila yung makakapagpabago sa bayan natin. Kaya itong mga bilyar, automatic dito yung kasama. Diba? So may 3 na tayo. Pero marami pa tayong kailangan. So next natin, Chis Escudero. Chis Escudero, dati idol ko yan, pero ngayon medyo hindi ko alam kung ano nangyayari. Actually, pati nga yung pag-contempt ni Aimee sa mga dapat i-contempt dahil nga sa maling pag-aresto, parang pinipigilan niya. And parang nagbago siya, hindi ko alam kung hindi mo na rin masabing neutral di ba? Kasi bakit mo pipigilan yung mga contempt sa hearing ni Aimee, and then sasabihan niya si Aimee na parang na pinupolitika ni Aimee yung hearing para lang pang sariling kapakanan. So, pwedeng totoo kay Aimee, pero alam naman natin na ang daming sumusuporta sa hearing na yan. Maraming naghahanap ng hustisya para kay Duterte. So dapat ang inisip niya yung sumusuporta sana dun sa hearing, hindi yung si Aimee lang. So si Aimee siguro totoo may sarili siyang may pansarili siyang gusto kung bakit niya ginawa yung hearing para sa pansariling kapakanan, pero alam naman natin na wala naman ang ibang magpapahearing kung hindi si Aimee, sino pa ba? Wala naman, di ba? So, kaya mabuti na rin na si Aimee, pero hindi ko po sinabing kumakampi na tayo sa mga Marcos. Maganda lang yung ginawa ni Aimee na hearing. And yun nga, and maraming pabor doon. And nakita nyo naman, ang daming yung rally simula nung nahuli si Duterte. Dapat tiningnan nyo ni Chis Escudero na ang daming sumusuporta, ang daming against doon sa paghuli ni Duterte, and kumukuha sila ng boses dun sa hearing. Pero yung hearing parang ayaw pansinin nitong si Chis Escudero, pati yung contempt, which is legit naman na nagsisinungaling yung isa doon, yung ambassador. 'Di ba? Eto, tingnan natin yung message nga ni Chis Escudero. Ito, I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election incoming May midterm poll. So, alam naman natin na re-election, alam natin na siguro nga pansariling kapakanan, pero alam natin nga na maraming sumusuporta. Dapat yung tao kasi para sa bayan, di ba? Kaya nga senador nagsiservisyo ka para sa bayan. Pag merong isang hakbang na ginawa yung kasama mong senador, alamin mo kung ano ba yan, pansarili ba yan or marami bang sumusuporta dyan. So, obvious naman na maraming sumusuporta kasi nakita nyo naman sa mga balita kung gaano kadami yung mga rally iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Sobrang dami nun, posibleng hindi napansin ni Chis. So kaya etong si Chis ay wala tayong magagawa kundi ilagay siya doon sa ba't pinapalakpakan mo yan si Chis? Wala yan. Hindi tayo dyan. Doon tayo sa undecided or posibleng pumabor sa impeachment. So okay, Win Gatchel yan. So madaliin na lang natin to. Actually, wala tayong masasabi dito kay Win Gatchel. Neutral din talaga to. And then,
undecided ako dito, kaparesto nung sino ba to? Joel Villanueva. Kayo, anong masasabi nyo? Comment lang below dyan. Below kung ano yung masasabi nyo dito kay Win Gatchalian. And gumawa rin kayo ng mga list na tingin nyo mga maaasahan natin na tutulong kay Sara Duterte. So ito, wala akong masyadong undecided talaga ako dito and wala akong mga video niya, and then parang neutral siya kung kanino sigurong mas maraming supporter, syempre para maisalba rin yung karir niya sa politics. Syempre doon na siya sa kung sino mas maraming supporters, and alam naman natin na hanggang ngayon patuloy na sinisira yung pangalan ng Duterte, kaya mahirap pagkatiwalaan. So dito na naman tayo kay Win Gatch. So 6 na katakot, diba? Tingnan nyo, pero okay, mag-alala, yung iba rito undecided. So, possible lumipat. Pero, yun nga, titingnan natin yung pinaka-worst na mangyayari and yung pinaka-mga aasahan natin. So, next, Rafi Tulfo. Ganun din to. Neutral din to and ano rin to. Ito pa pala, meron pa tayong video about kay Cheese. Ito. For Senate. Yan, nag-aaway nga sila ni Amy kasi nga, di ba? Hindi... Yan, panoorin natin yung sinabi naman ni Amy. President Cheese Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? Tanong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika. Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mga kampanya na So yun yung mga bangayan nila and hindi sila pumapabor sa mga ginagawa nila isa't isa. So kaya undecided tayo dang kay Cheese. Kahit dyan kay Amy undecided tayo dyan kung sakaling siya yung manalo. So bali sa list naman natin, wala pa naman dito sila Amy kasi aalamin pa natin yung mga possible na manalo. Base sa survey titingnan na natin yan sa next video natin. So ngayon dito muna tayo sa mga kasalukuyan na kaupo. And next na natin, next natin is si Rafi Tulfo. Rafi Tulfo, para sa akin, undecided. Kasi ano rin to kasi kung talagang medyo loyal ka, kasi titingnan natin yung pinakasigurado si Rafi naman, loyal to sa taong bayan. So, hindi siya masyadong bumabatikos sa Duterte, hindi rin siya masyadong bumabatikos sa Marcos. Kahit alam naman natin ang daming issue ng corruption sa Marcos, di siya bumabatikos. Ano rin siya, tulad nila Win Gatchalian, nakikiramdam din siya. Although, kung mapapansin nyo yung mga dating video niya nung si Duterte yung nakaupo, talagang pinupuri nila si Duterte. So, panoorin natin muna yung mga video nila na pinupuri niya si Duterte. Napanood kanina, umaga sa news. Ito yung kay Sara, yung sa K-12 naman, pinuri niya si Sara dito. Sa isang write-up na pinapalagan ni incoming VP Sara Duterte, yung K-12. Hindi siya sumasang-ayon doon at pag-aaralan niya yung pagbubuwag, kung tama ang pagkakaintindi ko doon. And I totally agree. 101%. Sinabi ko na yun noong una dito. Ako rin. Na hindi po ako sang-ayon sa K-12 na yan. Totoo po yan. Yung K-12, di ba? Alam kong marami din sa inyong hindi pabor dyan, lalo yung mga magulang nagpapaaral ngayon sa high school, di ba? Yung iba naman naging successful kahit wala yung K-12 na yan. I'll tell you why. Salamat po, Vice President-elect Sara Duterte, at nasilip niyo po yan. Talagang kayo po ay makamasa. Talagang alam niyo po yung problema ng mga taong nasa ibaba. Kasi nga, marami na ako na-receive ng mga complaint tukol dito Karamihan sa ating mga magulang, even my parents, because we were not rich. We were just regular. And there were times na dahil marami kami, I would consider it below middle class kami. Now, ano pong pangarap ng maraming Pilipino, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan, mahihirap na mga magulang, yung makapagtapos po yung kanilang mga anak ng 4-year course. Yan lang po talaga. Iba yung narinig mo na sinasabi na, anak, hindi tayo mayaman. Actually, lalo ngayon, yung iba nag-i-skip na ng college kasi
hindi naman college, naghahanap sila ng kung ano talaga yung gusto nila. Minsan nag-aano na lang iba, TESDA. Kasi parang actual na agad, skills na agad yung tinuturo. Yung iba napupunta sa social media, 'di ba? Yung iba kasi pag college ka kasi may mga guguguling ka diyang oras, halimbawa yung mga PE, yung mga subject na actually ngayon hindi naman talaga nakatulong. Pero alam ko may reason kung bakit may mga ganon. Kasi parang binibuild yung parang kasama na siguro doon teamwork, pag may mga PE, physical education, mga history, pinag-aaralan pa din yan sa college. Pero ngayon mas marami na kasing option. Ba't padadagdagan yung aral sa academics, lalo sa high school, K-12, di ba? Ang dami mo nang pwedeng mas advanced, di ba? Kaysa naman mag-google ka pa ng 2 taon sa high school. So kaya pabor din ako na mabuwag yung K-12. Man, makapagtapos ka lang ng 4-year course sa koleyo, yun na yung regalo namin sa iyo. At yan na yung karangalan na may ibibigay mo sa pamilya natin. Again, 4-year course sa koleyo. Yun lang yun. Pag-iipunan nila, kakayod kalabaw sila. Lalo pag mga farmers, mga sa construction workers, naglalabada para mapagtapos ang kanilang anak. Again, one more time, ng 4-year course sa koleyo kasi yun talagang gusto nila, yun talagang pangarap nila ever since. Now, here comes K-12. Dagdag 2 years. Kasi ang nasa isip na ng mga magulang na pagkatapos mo ng high school, anak, 4 na taon na lang paghirap at pagtitiis. Here comes K-12. Nung pagpasok ng K-12, dagdag 2 years. Opo. Di ba sabi ko kanina, ang iniisip ng mga magulang, lalo yung mga mahirap natin mga kababayan, na may mga anak na pinapara sa. So, yun na nga. Panoorin nyo na lang yung video na yan. Hanapin nyo sa YouTube. Yung pinakita ko lang yung mga dating pagpabor nila. Marami yan actually. And marami din siyang sigurong disagree sa mga desisyon ng mga Duterte. Pero, tulad, isa pa. Pakitaan pa natin ito. Although sobrang tagal na nito. 7 years ago. Meron tayong dalawang special na bisita. One of our visitors all the way from Nevada. On his left is my teacher. Teacher ko to. Mga terror, hindi ko na nakalimutan. Till 3 in the morning. Piplay ko ito. Saka sa Facebook page na, right? Yes. And he arrived just last week. Was it last Yes. week? We applaud him. He's doing a great job, and we want to thank. Ito na yung kay Duterte na to. That's good. And you are great. Thank you. And I want to let you know that we're very proud of your president, Rodrigo Duterte. And I think most of the people in the United States feels the same way. We applaud him. He's doing a great job, and we want to thank him. Okay, compared to Donald Trump, how is he? Rodrigo Duterte is 1,000 times better than Donald. That's what I want to hear. Okay, kapalakpakan natin to. Kita mo, kung naikinig yung ating presidente, okay sir, mas magaling pa raw kayo kaysa kay President Donald Trump ng US 1,000 times. Totoo naman talaga, magaling yung presidente na. Totoo naman daw talaga. Actually, may mga video rin talaga kahit sila yung ibang kapatid niya ng mga Tulfo. Pero hahatiin natin sila kasi kahit may mga agree sila, meron din naman silang disagree. Tulad na lang, hanapin nyo na lang yung disagree siya dun sa nagkaroon sila ng diskusyon ni Sara Duterte about yun dun sa mga PTA meeting ng mga teacher kasi yung DepEd pa head pa ng DepEd si Sara Duterte, parang may kine-question si sino ba to? Si Rapi Tulfo, may kine-question siya na yung about sa mga teacher na nanghihingi ng pera pambili ng mga floor wax, although sinasabi nga nila na voluntary lang, pero napansin nyo ba yung voluntary ba yung? Kasi yung iba kasi pag hihingi ka ng floor wax or mga walis, ang nangyayari may additional sa grade, plus 5 sa quiz, di ba? Plus 5 sa test sa long exam, sa mga final grade. So hindi mo masabing voluntary yung pagbili ng mga walis kasi minsan sinasamahan ng teacher na additional sa mga grade. Kaya siyempre mapapabili ka na lang. And yun yung kine-question ni Rapi, which is tama naman talaga, dapat buwagin na yung ganong klase ng panghihingi ng mga teachers dun sa mga estudyante. Kasi nga public yan di ba? Nagpapasweldo dyan yung mga nagbabayad ng tax, diba? Ikaw, nanay ka, nagbabayad ka ng tax, tapos
kumbaga nagpapasweld, isa ka sa nagko-contribute sa pasahod ng teacher, tas hihingyan pa yung anak mo ng pambili ng walis, ganyan. So, yun. Maganda naman yung suggestion doon ni Rapi. So, meron siya mga disagree doon kay Sara. And panoorin nyo na lang yung hearing kung ano yung talagang nangyari, kung ano yung naging sagot ni Sara doon. Then, siguro sasabihin ng iba na etong sila Tulpo is tutulong or maaasahan natin sa kay Sara. Pero, duda pa rin ako kasi neutral to sila eh. Nakikinig to sa panig ng taong bayan etong mga Tulpo. Lalo to si Rapi Tulpo. 'Di ba? Meron siyang 'di ba? YouTube channel, syempre lagi niyang kasalamuha yung mga taong bayan. So, papabor siya kung ano yung tinig ng taong bayan. Kaya para sa akin undecided pa rin tayo dito. Hindi natin to masusure. Wala tong kinakampihan na Rapi Tulpo. Although pumapabor siya sa dati, ngayon naman hindi siya bumabatikos sa mga nangyayaring corruption. Kaya hindi tayo sure sa kanya. So kaya wala tayong magagawa kundi isama siya sa undecided Rapi Tulpo. So next naman is si Loren Legarda. Ano ba to? Loren Legarda, kayo, hindi ko siya masyadong kilala. Tahimik kasi siya ngayon, lalo na nahuli sila Duterte, tas yung issue ng impeachment, so tahimik to, and di mo siya nga masyado napapansin niya sa mga balita. Ito kasi yung mga hindi nagtitake ng risk para magsalita, para magkaroon ng papanigan is mahirap basahin yung isip, hindi natin malaman kung saan ba siya papanig. Although sa ating mga Duterte, alam natin na parang tama ang mga Duterte and sinusuportahan natin sila. Pero sila kasi, etong mga to, pinapangalagaan pa rin nila yung karir nila sa politics. Kaya hindi natin mababasa ng maigi kung ano yung nasa isip nila, kung kanino ba sila papanig pagdating ng botohan sa impeachment. Hindi ko alam kung kailan yung impeachment eh. Pero ang inisip ko baka pag dumating yung time na yun, sirang-sira na yung pangalan nila Sara. Hindi natin alam. Kaya eto sila. Although meron tong video, eto kung inendorso din naman siya ni PRRD and malapit siya kay PRRD pero hindi siya malapit kay Sara Duterte. So kaya hindi natin siya masabing kakampi or maaasahan. So yun, check natin yung video niya lang paano siya in-endorse. I give my endorsement and full support to former Senator Loren Legarda as she runs for Senator in the 2022 national elections. Even before she entered politics, former Senator Legarda has shown great involvement in public service. When she became senator, she was able to help many more Filipinos through her advocacy. Binabasa lang. Now that she is running for senator again, I hope you will consider her in your list. I believe Loren deserves to be back in the Senate. Wow. Yun, so yun, si Loren, in-endorso siya ni PRRD pero sabi ko nga, hindi siya nagsasalita ngayon sa mga issue. Kahit isang salita man lang na against siya. Or baka hindi ko pa nabalitaan. So comment na lang dyan sa baba kung ano yung pagkakakilala nyo kay Miss Loren Legarda. So para sa akin, doon ko muna siya ilalagay sa undecided, which is dagdag na naman. No. Pero tandaan nyo undecided yung iba rito. So possible lumipat yung iba dito. Okay? Possible silang lumipat. So Robin. So putik na yan Robin. Pag-usapan pa ba natin yan? Dito na yan, automatic. So, wala na akong video ipapakita. Robin, isa yan. Kung masasabing loyal, isa yan. Kasama nila Bongo, loyal. So, yan. May additional tayo kahit pa paano sa Robin. Pang-apat. Then, tapos na natin yung 12 na current senador na matatapos pa yung termino ng 2028. Sila yung mga kasalukuyang senador na hindi pa re-electionist. So, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 na sila and 4 lang yung nakuha natin ha. So, at least may 4 na tayo sure. So, kaya, ang gagawin natin ngayon sa next video natin, titingnan natin yung mga possible na mga manalo
And ang critical dito yung mga 10 or siguro 8 pataas na kung sino ba yung pipiliin natin. Kasi ito sigurado, base sa survey, yung mga 1 to 7 na yan, sure win na yan eh. Sure na mananalo na yan kasi kadalasan naman kung sino talaga yung nasa top 5 sa survey, pasok na talaga yan sa senador. So dito na lang pipiliin natin kung sino yung dapat natin ipasok, 'di ba? Minsan hindi natin kayang ipasok yung Duterte or yung kumpletong 10 ni Duterte. Pipili na lang tayo sa ibang grupo tulad nila siguro sino ba to, yung isang bilyar, Camille Villar, 'di ba? Pwede nating ipasok 'yun. And sure naman tayo na hindi yung papabor sa impeachment. So titingnan natin kung sino yung kaya nating ipasok sa 12, then pwede na tayo mag-decide kung sino yung iboboto natin. And makakatulong yun. And kung tingin nyo makakatulong yung video na to, i-share nyo na din to sa mga kamag-anak nyo. And para malaman natin kung lalo yung mga maka-Duterte dyan, di ba, mga solid, makakatulong to kung sino ba dapat yung suportahan natin sa darating na eleksyon. And makakatulong natin na hindi papabor sa impeachment ni Sara Duterte. So, marami pa tayong kailangan dahil 4 pa lang to. Kailangan pa natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa. And mas maganda para sigurado kahit maka 15 tayo na hindi papabor sa impeachment. Para sure na talagang magtatagumpay yung mga Duterte na makatakbo siya sa 2028 election. Kasi pag na-impeach siya ngayon, bawal na siyang tumakbo sa 2028. So yun, thank you, and then please like and subscribe kasi yung video natin para kumalat since hindi natin kayang, lalo sa ating mga nanonood lang, hindi kayang lumabas para suportahan ng mga Duterte. At least sa ganitong paraan na magla-like kayo, subscribe and share, maipapakalat natin yung mga video na alam natin makakatulong. And dahil sa paglaki and subscribe nyo, at least nakatulong na din kayo sa sinusuportahan natin sa gobyerno at alam natin makakatulong sa bayan natin. So thank you, and then abangan nyo yung next video natin kung sino yung mga senador na dapat nating ipasok, yung 12 na senador na makakatulong kay Sara Duterte. So yun lang, thank you very much. Next.